Nag-iwan ng pinsala ang bagyong Paulo sa Luzon. Pumalo sa mahigit 200,000 individuals ang apektado. May Agenda Weekend Report si Ryan Reloban ng Abante. Nag-iwan ng malaking pinsala ang bagyong Paulo sa ilang probinsya, partikular na sa Luzon. Sa Dinapique, Isabela kung saan naglandfall ang bagyo, nagsayawan ang mga puno at kable ng kuryente dahil sa malakas na buhos ng ulan na may kasamang malakas na bugso ng hangin. Nagmistulang dagat naman ng ilang lugar sa Maribeles, Bataan matapos umabot hanggang dibdib ang rumagasang baha na kulay puti, kaya naman lumikas na ang maraming residente sa takot na umabot hanggang bubong ang baha. Binalot naman ng putik ang mga kalsada sa Barangay Malines sa Lemery, Batangas matapos ang matinding pagbaha dulot ng mga pag-ulan. Umabot sa signal number 4 ang naramdaman sa probinsya ng Aurora, kaya libo-libong individual ang pinalikas dahil sa bagyong Paulo. Sa datos ng Department of Social Welfare and Development or DSWD ngayong araw, mahigit 66,000 na pamilya o katumbas na higit 212,000 na individual ang naapektuhan ng hagupit ng bagyong Paulo mula sa 659 barangays. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, nananatili pa rin ang mahigit 6,700 na pamilya o lagpas sa 90,000 na individual sa halos 80 na evacuation center. Sa kasalukuyan, paunti-unti na pong pumapasok ang mga request ng mga local government units for augmentation support. So far, as of this morning, meron na po tayong mga naipahatid na close to 400 family food packs dyan po sa Pangasinan, close to 200 family food packs dyan po sa Isabela, and close to 300 family food packs yung na-distribute naman po in Aurora. Dagdag pa rin ni Dumlao, nakahanda na rin ang mga ibibigay nilang financial assistance sa mga lugar sakaling magdeklara ito ng state of calamity dahil sa bagyong Paulo. Nananatili pa rin sa Code White Alert ang DOH kung saan nakantabay pa rin ang mga response team at dagdag na evacuation center. Para sa Agenda Weekend, Ryan Reloban, Abante.